Flesh-eating bacteria, sanhi ng misteryosong sakit kung saan ang laman ng tao kinakain, nauubos, nakakapangilabot, pero totoo. Apat na buwan nang nasa ospital ang 50 anyos na si Noemi. Isang pambihirang karamdaman kasi ang tumama sa kanyang kaliwang binti na nagsimula lang daw dahil sa simpleng pagkadapa. Kasi nakapantalon ako noon. Tapos pagkatapos nung nilakad ko nung time na yon, gabi na, tsaka ko siya na-check, may nakita akong konting galos. Parang yung scratch lang siya. Manipis lang. Hindi siya actually nagdugo. Makalipas ang ilang araw, bigla na lang daw nilagnat si Noemi, bagamat nawala rin ito agad. Kaya lang, namaga naman ang kanyang kaliwang binti. Ang hindi alam ni Noemi, ang nadapa niyang binti napasukan ng mikrobyo at mabilis na nabulok. Masakit na siya, hindi mo na maihakbang. Tapos hindi na ako makapunta ng CR. Kaya doon ako nagsimulang kinabahan kasi parang iba na. Si Noemi, tinamaan pala ng necrotizing fasciitis na mas kilala bilang flesh-eating disease. Isa itong hindi pangkaraniwang impeksyon sa loob ng balat at tissues ng tao matapos makapasok ang mga mikrobyo sa sugat. Mabilis kumakalat sa mga cells at tissues ng katawan ang bakterya. Naglalabas pa ito ng toxins o lason at mabilis na pumapatay sa mga cell at tissue hanggang tuluyan ang mga itong mabulok. Iba't ibang klasing mikrobyo ang sanhi ng necrotizing fasciitis. Madalas, sa maruruming lugar naninirahan ang mga mikrobyong ito. Pero dahil mula sa loob ang pagkabulok ng laman, karaniwang mahirap malaman kung ito nga ang sakit. Kaya payo ng mga doktor, ugaliing maghugas ng mga kamay. Kapag nasugatan, linisin agad ng tubig para hindi maimpeksyon. Ilan sa sintomas ng flesh-eating disease ang lagnat, matinding pananakit at pamamaga ng katawan. Kung maramdaman ang mga sintomas na ito, huwag baliwalain, magpatingin agad sa doktor. They cause necrosis, no? They break down cells. And so when the cells are broken down, there forms now an area that filled with dead tissue, filled with loss of oxygen, and because there is an increase in that, then you have now an environment where the bacteria can further propagate. Para hindi na kumalat ang impeksyon, kinailangan agad operahan si Noemi. Ang nangyayari apparently ay nilalason yung katawan niya nung impeksyon. Kanya as soon as medyo pumwede na siya, no, hindi na siya napaka-unstable, dinala na namin sa operating room para maoperahan. At nung pagbukas nga namin doon sa balat, makita namin, may nana nga doon sa ilalim ng balat. Mataas talaga ang mortality rate sa necrotizing fasciitis. Could go as high as 80% of patients. Kanya nga minsan, ang choice natin dyan, life or limb. Na kahit na mukhang okay pa yung paa, no? Kung merong ganon at mabilis talaga yung infection, puputulin mo na kaysa mamatay yung pasyente. Ang sinabi sa akin na baka putulin. And then sabi ko naman, baka pwedeng hindi. Tapos gagawin nga lahat ng paraan para hindi siya maputol. 7 beses din siyang sumailalim sa debridement o yung pagtanggal sa mga nangamatay o nabulok na tissue at laman. Natanggal natin dito yung pinakabalat, kasi ito yung tuhod niya, pinakabalat, yung basa ilalim ng balat, yung tinatawag na fascia, tapos may mga ilan na laman na nagka-infeksyon na namatay na tinanggal din natin. Dahil maaari raw makahawa ang mikrobyong dumapo kay Noemi, kinakailangang magsuot ng gloves ang kanyang pamilya tuwing kasama siya noong inooperahan pa ito. Nagpa-skin grafting din si Noemi
o yung pagkuha ng balat mula sa kanyang hita para itapal sa kanyang binti. Sa dami ng mga operasyong kinailangan niyang pagdaanan, nalubog sila sa utang na umabot sa mahigit 400,000 pesos. Inaayos ko yung promissory note sa school. Yun na lang yung way ko eh. Parang alternative way para makahabol sa semester, para maka-enroll. Pero no choice naman. Pero mas importante to kasi kaysa sa kailangan matapos mo na to before school. Ang flesh-eating disease, karaniwan daw tumatama sa mga taong may mahinang resistensya, gaya ng mga may sakit na diabetes, cancer, at AIDS. We're not now only dealing with the bacterial infection, we're dealing now with all the complications that brings, no? So complications niya sa brain, complications on the kidneys, on the liver, on the heart. And because the blood is poisoned by that infection, it develops what we call acidosis, no? An increase in the acids that should be removed from the body. And that results now in the heart also failing or causing problems. So it can really cause death. Ang pastry chef sa Hong Kong na si Ronald, bigla na lang daw sumakit ang kanyang binti noon lamang nakaraang Agosto. Bagamat binigyan na siya ng antibiotic, kumalat pa rin daw ang mga mikrobyo sa magkabila niyang binti. Necrotizing fasciitis na pala ang dumapo kay Ronald. Dahil dito, kinailangang putulin ang isa niyang binti. Sa kasamaang palad, isang araw lang matapos ang kanyang operasyon, binawian siya ng buhay. Nagulat talaga kami kasi hindi naman ganun ang inasahan namin. Kumbaga, alam naman namin na okay talaga lahat. Clear naman lahat ng niya. Healthy naman ang kuya ko. Ayon sa mga doktor, ang pagkakaroon daw ng diabetes ni Ronald ang maaring nagpahina sa kanyang resistensya. Samantala, pagkalipas ng 2 buwan, magaling na ang binti ni Noemi. Pero sa dami ng tissue at balat na tinanggal sa kanyang binti, naging mas manipis na ito at tila kulay kahoy na. Healed na to. Ngayon, nung ginawa ko to, nung skin graft ko, binend kong gano'n. Ang mangyayari dyan, kung hindi ko siya inayos na nakabend ng gano'n, pag maglalakad siya at matigas na yon, stiff yun, iikot niya yung paa niyang gano'n para makahakbang. No? Sa ngayon, nagfe-therapy si Noemi para muling maibalik ang lakas ng kanyang kaliwang binti. Every time na ilalakad mo siya, talagang mamamaga siya. Kaya after mo ilakad, kailangan ihiga mo siya tapos naka-elevate. Minsan, parang na-discourage ka kasi nga, iba na yung kabilang leg ko. Pero nga daw sabi nila, mas dapat thankful pa kasi nandyan pa siya na-save. So kahit na ganun yung itsura niya, tanggapin ko na. Sa pinagdaraanan niyang ito, isang bagay lang daw ang hindi humina. Sa halip, lalo pang lumakas ang kanyang pananampalataya.